Ang impyerno ay isa sa pinaka hindi pinapansin ng mga aspeto sa buong Biblia. Madalas pang ang tinutuya. Karamihan sa mga nanunuya sa impyerno ay maaaring may ilang dahilan. Ang pangunahing dahilan ay ang pagnanais na patuloy na magpakasasa sa kanilang mga kasalanan nang hindi naharap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ayaw nilang marinig na mali ang kanilang ginagawa. Ayaw nilang marinig na mapaparusahan ng kanilang mga kasalanan. Kung naiintindihan nila ang kabanalan ng Diyos, mas maunawaan nila kung bakit labis na kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan. Ang ganap na kabanalan ay hindi kayang tiisin kahit ang kaunting kasalanan. Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang sarili. Ibig sabihin, siya ay lululwalhatiin ng walang hanggan pagkawasak na ibibigay niya sa mga makasalanan dahil sa kanyang katwiran. Pagkatapos, siya ay mahayag bilang ang matuwid na pinuno ng mundong ito. Ang puot ng Diyos ay matindi, tiyak at kakilakilabot. Sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, ngunit halos hindi ka nagdarasal o nagbabasa ng Biblia. Paano ka makakatakas sa parusa ng impyerno? Sinusunod mo lamang ang Panginoon sa paglilingkod sa salita lamang, pagsisimba at pagbibigay ng ikapu. Ngunit nabigo kang isabuhay ang kanyang mga turo at binabaliwala mo ang paghahangad na pag-alis sa kasalanan. Handa ka bang tiisin ang pagdurusa sa impyerno magpakilanman? Maliban kung magsisi ka, patungo ka sa impyerno. Ang pagiging Kristiyano ay hindi isang walang laman na parirala o isang ritual sa relihiyon. Ito ay pamumuhay ng isang bagong buhay na nakatuon sa pamumuhay na hindi nagkakasala at pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung sinasadya mong sumalungat sa mga salita ng Diyos nang hindi nakakaramdam ng anumang pagkabalisa, kung gayon, wala kang karapatang maniwala na papasok ka sa langit. Sa halip, dediretso ka sa impyerno. Sinabi sa atin ni Jesus, "At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy." Sinasabi sa atin ng Panginoon na ang anumang bagay na maaaring magpasanganib sa ating kaligtasan ay dapat alisin sa ating buhay. Ito ang kinakailangan ni Kristo para sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Dahil sa pagkakaroon ng impyerno, ang mga nananabik sa Diyos ay natatakot sa Kanya. Ang may mga takot sa Diyos ay may malaking paggalang sa Kanyang mga utos. Ang mga tunay na may takot sa Diyos ay hindi natatakot sa mga tao bagkus ay nagsisikap na pasayihin ang kataas-taasan. Huminto sandali at magsisi at bumalik sa Panginoong Hesus. Iyon lamang ang ating pag-asa. Kung hindi, tuluyan mong pagsisisihan ang iyong ginawa. Upang makatakas sa walang hanggang paghatol, dapat kang tunay na magsisi. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Babalik ang Panginoon anumang oras. Kaya maging handa at gumawa ng tamang desisyon dahil darating ang araw na iyon para sa lahat.